Eksakto en punto. 6:01. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 1 milyong profesional magiginabang sa panukalang nagpapalawig sa bisa ng lisensya ng PRC. Palarong Pangbansa 2026 sa Agusan del Sur nag-iwan ng maganda at hindi malilimutang alaala at karanasan sa mga atletang pamilya at manonood. Grandest case laban kay dating Speaker Martin Romualdez ikinakasan ng Ombudsman. Supremo Lito Lapid itinangging lumipat na sa Senate Majority. 63 individual arestado sa ni-raid na scam hub sa Pasig City. Dole Region 3 Director nasampulan na sinuspende sa gumuhong gusali sa Pampanga sa Day 1 ng bagong Labor Secretary. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa pangalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Hobson. Ayun, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, sa atin muna ang good news. Yes, good news. Mahigit daw po sa 1.2 million ng mga Filipino professionals ang inaasahang makikinabang sa House Bill o isang panukalang batas na naglalayong palawigin ang validity ng lisensya ng Professional Regulation Commission mula sa 3 taon ay gawin na itong 5 taon. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D, layunin ng House Bill 8876 na amyendahan ang umiiral na probisyon sa renewal ng Professional Identification Cards na inisyu ng PRC upang makatulong na maibsan ang pasanin sa pinansyal at administratibo na kinakaharap ng mga professional na regular na gumugugol ng oras at pera sa pagre-renew ng kanilang lisensya. Inilarawan ni Speaker Boji ang ating mga professional bilang mga pinakamahalagang puwersa sa lipunan na kinabibilangan ng mga guro, nurse, engineer, accountant, doctors at iba pang professionals na naglilingkod araw-araw at tumutulong sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa. Git pa ng Speaker, sa pamamagitan ng pagpapalawig ng bisa ng kanilang lisensya mula sa 3 taon na at ay magiging 5 taon, mababawasan ang paulit-ulit na gastos at abala sa oras na ginugugol. Batay sa datos ng PRC sa kasalukuyan ay mayroong 1,259,264. Ayan, eksakto na yan, Kises, ha? Mga rehistradong professional sa bansa at sa nasabing bilang ay 95% ang may hawak ng valid professional identification cards. Samantala, higit pa sa mga medalya at kompetisyon na naging pagdiriwang ng inclusivity, pagkakaibigan at Region Pride ang 2026 sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur para sa mga atleta, magulang, coach at mga manunood. Sa pangunguna ng Provincial Government ng Agusan del Sur, katuwang ang Department of Education, umani ng papuri ang Palarong Pambansa ngayong taon dahil sa masiglang atmosphere. Wow! Mainit na pagtanggap at mga programang nagsusulong ng inklusibong partisipasyon.
Sa ilalim nito, ito ng gabay ng Pangulong BBM at ng adhikain ng Bagong Pilipinas na higit pang palakasin ang pagpapaunlad ng kabataan sa pamamagitan ng edukasyon at sports. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, higit sa medals at rankings, mahalaga sa palaro ang mga karanasan at aral na dala nito para sa ating mga atleta. Sinabi naman ni Angara na mas exciting at mas inklusibo ang palarong pambansa 2026 at mas maraming batang atleta ngayon ang nagkakaroon ng pagkakataong sumabak, mangarap at magpakitang gilas sa pambansang entablado. ACS Balita. Alas 6:07 ang ating oras. Maayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Ikinakasa ng Ombudsman ng 2 kasong isasampa nito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kabilang ang tinawag nitong grandest case na conspiracy to defraud the National Treasury. Inamin ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi madaling ilatag ang grandest case na ito na tinutukoy niya, kaya nag-iingat sila at pinag-aaralang mabuti ang kaso dahil first time itong gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas. Obo. Sinabi ng Ombudsman na wala pang tiyak na timetable sa paghahain ng mga kaso, ngunit tuloy-tuloy ang pagsusuri at pangangalap nila ng mga ebidensya. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Oo nga, first time yan. Yung mga unang naririnig natin ay kakaso cases kay dating speaker, plunder, tapos may binabanggit na malversation, tapos yung paglabag sa sa anti-money laundering law. Oo, tsaka graft. Yun nga. Oo. Eto, tingnan natin, abangan natin. Bagamat sabi ni Ombudsman walang tiyak na timetable dahil sa kinakalap pa nilang mga ebidensya. ACS Balita. Samantala, itinanggi naman ni Senador Lito Lapid ang kumakalat sa social media na lumipat na siya sa Senate Majority Block. Yan ay dahil sa pananahimik ng isinulong ni Senador Mig Zubiri na alisin ang record ng Senado ang hinggil sa propaganda video ni Senador Amy Marcos na may kaugnay sa umano'y planong charter change. Sa bihirang pagkakataon, nagsalita si Lapid sa plenary session kahapon at itinanggi ang chismis na tumalo na siya sa majority at pinanindigan na mananatili pa rin siya sa minorya. Sinabi ni Lapid na suportado niya ang motion ni Zubiri hinggil sa video ni Amy. At hindi lamang siya nagsalita dahil akala niya ay magkakaroon ng botohan, ngunit wala naman pala. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Yun mga naman. Habang si Senator Raffy Tulfo talagang amazed na amazed din. Ngiting-ngiti at nakikinig at nakamasid na mabuti. Habang nagsasalita si Pinuno, si Supremo. Na pambihira, ano sabi mo kanina? Bibihirang pagkakataon. Pambihirang pagkakataon. Oo. Bihira at maikli ang mga pananalita, ayan, pero napakaraming laman. Ayan. Diba? I-save nyo yan, ha? I-save mo, Jeric, yung video na yan. Maya pa ba? Kaya ko nga Senator Lito Lapid.
ACS Balita. 6:11 ng ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Binatikos ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang kontrobersyal na video ni Senator Amy Marcos hinggil sa charter change na tinawag niyang political fiction and political vandalism. May hinala si Asidre na gagamitin ng mayorya ang walang batayang aligasyon para ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan mo nga naman yung naging angulo ni Congressman Asidre, ano? So pang divert ng atensyon. Oo. Reaksyon ito ni Asidre kasunod ng plano ng Senate Blue Ribbon Committee na muling buhayin ang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Asidre, posibleng taktika ito ng mayorya dahil habang papalapit ang impeachment trial, ay biglang nagmamadali sila na buhayin ang Senate hearings na ang motibo ay ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment kay VP Sara. Ang Blue Ribbon Committee ay kasalukuyang pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano matapos ang kudita ng noong May 11 habang itinalaga namang Vice Chairman sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Arestado naman ang 63 individual matapos salakayin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang large-scale online scam hub sa Ortigas. Ayon kay PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta, gumagamit ang scam hub ng mga pekeng identity gaya ng artista at pekeng kumpanya na hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kabilang po sa mga naaresto ay mga dayuhang mastermind na dati nang may warrant of arrest. Kaugnay ng 140 count sa obilang ng paglabag sa National Internal Revenue Code at may inirekomendang piyansa na aabot sa 9 na milyong piso. Naharap ngayon ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Consumer of Financial Products and Services Act, Securities Regulations Code at Anti-Financial Accounting Scamming Act. Gayon din ang Revised Penal Code. Pinipiki yung picture, pinukopya, nilalagay nila sa kanilang fake advertisement. Kung mag-validate po tayo, kung hindi po ito ay registered sa Securities Exchange Commission o sa other government agency natin. So huwag po kayo magtiwala agad. Si PNP ACG Director Police Major Wilson Asueta. Susunod! Tito Poy! Inunahan na kita. Aba, ang Pangulo pala nasa Japan na. Kisses. Anong oras ba? 6:30 dumating. Kailan? Kagabi. 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 Nasa Japan na pala. Saan ba? Andun dumiretso ba sa Tokyo? Sa Tokyo. Mismo? Yan. At nakatikim na kaya ng nakapag-wagyu ko na kaya at sashimi. Ayan, sashimi. Ang Pangulo at ang unang ginang. Hingi tayo ng update mamaya sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:15. Katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang titindi ng mga banner story ngayon ng mga pahayagan na kisses. Dalawang pahayagan, itong Philippine Daily Inquirer at ang Philippine Star. Ang kanilang banner story yung nangyari kahapon sa Senado. Ayan, basahin mo nga Yung itong walkoutan. Ayan, yung Clash on Senate online voting ends in walkout. Ayan, sa Senado. Ano ba yung tinutukoy na Senate online voting? Yung sa ano yan, meron kasi nga panukalang pag-implementa sa rules. Baguhin ang rules na Yes. makaboto ang mga senador kahit na Wala sila sa sesyon. Wala sa sesyon kahit na Oo. hindi physically present Yun na. sa plenaryo. Kumbaga Ayan. online ang botohan, Oo. pwede silang sumali. Nagsipag-walkout po ang mga nasa minority kaya nawalan ng quorum. Ganon din ang banner story ng Philippine Star.
Remote vote sparks walkout by Ayan. SB 11. May yun na pala tawag sa kanila, no? Ang SB 11. ay nangangahulugan ng Solid Block 11. Ayun, kala ko hindi onsehan, ano? Hindi Ayun, onsehan, hindi onsehan. hindi mga miyembro ng nag-oonsehan. Gaya nung isang narinig ko kahapon. Sa Manila Times, ay ito, iba naman ang banner story ng Manila Times. Oo, Marcoleta defensor barred from living. Ayan, ang tinutukoy po ay si Senator Rodante Marcoleta, dating congressman, dating Secretary Mike Defensor, na ang Sandigan Bayan 7th Division pala ay nagpalabas na ng precautionary hold departure order. Ayan, bukod sa dalawa kay Marcoleta at Defensor, meron pang dalawang pribadong individual. Ito yung mga sinasabing nagbigay ng pera, nagregalo kay Senator Marcoleta noon. Banner story ng Manila Bulletin. Ayan, ha. Marcos I, stronger Philippine-Japan cooperation. Ayan, tinitingnan daw po ng Pangulo ang mas malakas na kooperasyon ng Pilipinas at Japan matapos nga siyang dumating doon kahapon, 6:30 kamo. Ayan. At ang tempo, ayan nakalagay, Maris Racal, Bakit yan? umani ng papuri. Ako, napatingin ako doon sa naka-swimsuit eh. Kaya nga, ayan. Ayan, sa taas pala. Yun. No more survivors. Ayan, ang tinutukoy ay yung bumuhong gusali dyan sa Angeles City. Wala na talaga, no? Dahil sa antindiho ng pangyayari dyan. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Pinatawan ng isang buwang preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio para bigyang daan ang investigasyon sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Harap-harapan itong inanunsyo ni bagong Dole Secretary Francis Tolentino, katabi mismo si Panlilio matapos ang kanilang turnover ceremony sa Dole Intramuros, Maynila. Ayon kay Tolentino, pansamantalang hahalili sa posisyon ni Panlilio si Dole Region 3 Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz habang tumatakbo ang investigasyon. Siguro, mabigat-bigat. I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Wala pa yung papel, pipirmahan ko ang Director Panlilio. So wala na po siguro ako Ayun. Yun pala Napansin yun. mo ba yung video niya? Na meron ako nakitang video niya na harap-harapan. Kita mo talaga na nagulat si Director Panlilio. Sino ba si Director? Yung babae. Yung malaki, yung matangkad? Yung matangkad. Oo. Napaganon siya, napak-second look kay kay Senadora Tolentino. Secretary na pala. Oo. Pero hindi sila ang may kinalaman kung ba't gumuho yun, ha? Hindi. Kaya lang, di ba kapag ganyang may investigasyon, kailangan yung mga lahat ng iimbestigahan. Oo. Ay Ilayo muna doon sa yung dami ng mga nagtatrabaho doon, yung mga nag-i-stay doon, meron palang violation, may problema pala sa Dole, ano? Pero doon sa issue ng kung bakit gumuho yun, ay iba naman ho yan. Ibang investigasyon naman, iba namang ahensya ng gobyerno ang dapat na tumingin at managot diyan. Samantala, hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipino na naninirahan sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad sa naturang bansa. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Tokyo, sinabi po ng Pangulo na samantalahin lang ng oportunidad sa Japan tulad ng negosyo, sining, serbisyo at sports. Hinimok din ni PBBM ang mga ito na maging proud sa kanilang pagiging Pilipino at ipakitang mabuting
ang mabuting asal at pagpapahalaga sa kultura habang naninirahan sa ibang bansa. Ayon kay Marcos, sa mga kabataang Pilipino sa Japan ang magsisilbing torch bearer ng susunod na 70 taon pa ng matibay na relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Japan. Yun. Ang ganda ng video ng linaw ng video ng RTVM eh. Mapapasigaw ka talaga ng Japan, Japan, sagot sa kahirapan. Yun. Tugman-tugma yung panawagan na yun ng Pangulo. Gaya nga po ng narinig niyo ay nasa Japan na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang miyembro ng gabinete. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayang pampolitika, depensa, seguridad, kalakalan at pamumuhunan para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Kabilang sa inaasahan sa 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Japan ay ang Defense and Maritime Cooperation, paglagda sa mahalagang kasunduan sa trade and security at pagkikipagpulong sa Filipino community at business leaders. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang nasabing state visit sa gitna na rin ng tumataas na mga pandaigdigang hamong nakakaapekto sa bansa. In order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. Ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na tuloy ang pagdinig sa kaso ng missing sabongeros na kinasasangkutan ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Kahit pa umatras o hindi dumalo ang pamilya ng mga biktima sa hearing. Kaugnay nito ay ang ulat na may ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero ang umano'y nakipag-areglo kapalit ng 1 bilyong piso para iatras ang kaso na itinanggi naman ng mga ito. Ayon kay Vida, tuloy ang kaso dahil mayroon silang tinatawag na object of evidence, kaya hindi umaasa ang prosecution sa testimonya lamang para mapatunayan ang kaso. Pero kung ang ebidensya naman ay nagtuturo, may namatay na tao, ito ang napatunayan nagpapatay sa tao. Itong taong to ang nasabihan o naatas ang pumatay sa tao. Tandaan nyo, hindi lang lumulubog, lumilitaw ang isang kaso dahil lang sa testimonya. May tinatawag pong object or real evidence. Ayun. Si Justice Secretary. Frederick Vida. Ayan. Samantala, nasabat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit sa 6.4 million pesos na halaga ng substandard na cellphone at mobile accessory sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa CIDG, aabot sa halos sa 400 piraso ng iba't ibang cellphone at mobile accessories ang nakumpiska sa magkakasabay na operasyon. Paliwanag ng CIDG, tinuturing na iligal ang pagbebenta ng mga hindi aprobado na device sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines. Samantala ay sinusulong naman ni Bacolod Representative Albi Benitez ang libreng therapy para sa 1.2 milyong Pilipino na may autism disorder. Ayon kay Benitez, marami pa rin ang mga Pilipinong autistic ang nahaharap sa malaking hamon sa access sa early diagnosis, maagang interbensyon, inklusibong edukasyon, makabuluhang trabaho at suporta mula sa komunidad.
Ang mga ito anya ay nagsisilbing balakid hindi lamang sa kanilang potensyal kundi maging sa oportunidad na magkaroon sila ng malaki at mahalagang papel sa lipunan. Kaugnay nito itinutulak ni Representative Benitez ang House Bill 3379 na naglalayong mabigyan ng libreng therapy sessions ang mga Pilipinong may autism hindi lamang sa mga pampublikong ospital kundi maging sa mga private clinics. Yun. Napaka-importante dyan ng early detection. Yun. Ano? Paano Dapat ba nalalaman yun? Yung bago pa matutong maglakad o Hindi kasi, magsalita ang bata, ma-detect na kung may problema. Meron kasing newborn screening sa kapag sa unang araw pa Pagkapanganak. lang ng panganganak. Kasama ba yon sa na-check sa newborn screening? Sa pagkakaalam ko yung iba, pero hindi lahat. Tapos kapag ka mga ayun. Walang eye-to-eye contact yung bata. Ayun. Kapag Isa mga- yun sa mga signs yun, ano. Sa pag nakita mo yung bata na ganun, pwedeng meron. Yung bang hindi mo kaagad na para tingnan, pero kapag ganun na naobserbahan mo sa anak mo, yun, possible na may autism nga, ano. Makukuha Ayun. mo yung kapag ka mga 1-year-old na, hindi, siguro yung mga months old yung baby. Oo, Pwede na. kaya kailangan yung early detection tsaka yung intervention, yung matulungan kaagad yung kasi marami hong mga may autism na nagiging parang normal ang kanilang buhay. Oo. Kapag maagang na-detect at nabigyan ng tulong. May mga kilala ko, may mga kamag-anak akong ganun na merong special needs. Akala ko dito sa atin Hindi. meron kang May mga kakilala ka lang na may mga special needs pero dahil Mother, may kilala ka ba? early Akala ko dito mismo sa pero atin. sa early detection at saka intervention na itatama. At magkakaroon ng normal na buhay, Yes. di ba? At pwedeng makasalamuha ng mga Ordinaryong ordinaryo at makapagtrabaho ng maayos. Importante lang yung ang early detection and intervention gaya ng ano yung panukalang batas ni Kong Albi? Yung panukala niya na House para sa Bill yung House Bill na yan ni anong number? Ayun na, House Bill 3379. Ang title ay title ay hindi nakalagay dito Hindi pero nakalagay. libreng therapy session para sa Ayun. mga may autism. Ayan, dapat maisa batas yan. Access sa early diagnosis ng autism. Yan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At sa pangalan ni Katunying, Anthony Taberna, ako po Kisas Hobson. Ayan, thank you Kisses. Wala ka bang Thank you. babatiin? Ang mother ko, hi mommy. Ayan, mamaya ulit ha. Mamaya, Ayan, mamaya ulit. Huwag ka muna uuwi. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay nga pala, Jeric, Yuel, nasa ng ating malakas promo? Nakalimutan mo ha. Birthday lang ni May Binauhan wala ba tayong dapat mas marami. Dapat meron at dapat mas marami tayong ipamigay ngayon. Hindi lang itong natin. Hindi naman. Meron kaming almusal ngayon, masarap na almusal. May danggit, ayan, nako. Itlog na pula. Itlog na maalat na may kamatis. Ayan na. Peritong itlog. At ano ba yung nasa ilalim? Tusino o tapa. Ayan. Masarap na almusal dahil birthday po ng ating Wonder Woman. Ang Wonder Woman ng bayan na si May Binauhan. Ayan. Ate May, happy birthday. Hindi na kailangan paringgan. Talagang darating kaagad. Ang blowout ni May Binauhan. Happy birthday, May! At ang ating malakas promo ay nandyan po sa May Paho, Caloocan. Ayan, okay. Sa mga taga May Paho, Caloocan, abay, lakasan na ninyo ang mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na gamit ninyo dyan sa pagsubaybay sa 2x2, sa DZRH, para kayo'y manalo, swertehin sa araw na ito, ha? Mga taga May Paho, Caloocan, at ang ating
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay walk out. Ayan, walk out. Gaya ng nangyari ho dyan sa Senado kahapon na nagkaroon daw po ng walk out ang SB 11. Ayun. Pwede ba nating, meron ba tayong video nun, Jeric, yung pag-walk out nila? Sige nga, pwede ba nating maipakita yon? Walk out. Ayan. Yun hong botohan, yung pilit na inihahabol ng Senate majority na pagbotohan na kaagad nila yung pagbabago sa rules na pati ang mga senador na wala sa plenary ay makaboto sa anumang tinatalakay nila. Kanilang isinalang kahapon, kaya ito raw po ay nagdulot ng pag-walk out ng maraming miyembro ng minorya. Ayan, kaya nawala ng quorum. Yung walk out ng SB 11, Solid Block 11. Asan? Wala ba? Wala ba yung may hahabol ba natin? Ito. Ayan, ha. Ito ho yung pag-walk out ng mga senador. Ayan, si Senator Erwin Tulfo, siya yung tumindig, di ba? Siya yung tumindig at kumestyon dun sa pinipilit na yun ipinipilit daw ng majority. Why are we in such a hurry? Sabi niya, bakit tayo nagmamadali? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House? Bakit ba silang mga taga-majority ay nagmamadali na ito'y pag-usapan? We need answers. Or is it because they are in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Aba, meron palang ganun, ano? Nagmamadali ba sila dahil sa mga balitang merong makukulong na 2 pang senador? Is that why? Yun ba yun? Yan ang mga tanong ni Senator Erwin. Sino ba yung 2 senador pa na binabanggit na yon na nababalita raw ho? Ito naman kasing si Ombudsman Boying Rimulya, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ayun na nga, sabi si Ombudsman Rimulya, ang pinupuntirya daw ngayon si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada, at pati itong si Senator Joel Villanueva. Ayan, nako. May binanggit daw na confirm na daw yung plunder charges laban kay Senator Jinggoy Estrada na maipapile sa Sandigan Bayan bukas. Bukas daw maipapile. Samantalang itong plunder charges kay Senator Joel Villanueva is already ripe, hinug na raw. At within 2 weeks ay pwedeng ma-file na rin. Samantalang itong kay Senator Rodante Marcoleta ay ito namang inilabas na precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil naman nga dun sa pagtanggap ng 75 million pesos na regalo. Ayun. Hindi lang pala 2. 3 pala kung sakasakali. Kung totoo yung hinalat na patanong na hinala ni Senator Erwin Tulfo. Iyon talaga naman, no? Kaya ma-aksyon kahit na holiday pa lang ngayon. Tingnan mo nga naman, kahit na holiday ngayon, Wednesday, May 27, ay talaga namang ang mga balita walang tigil. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Yun, kahit holiday, tuloy ang pamimigay ng swerte. Tuloy ang malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Diyan po ngayon, sa mga inuulit natin sa mga taga Maypaho, Caloocan, ang ating word of the day ay walk out. Oras po natin, 6:39. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Dos por Dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Naging maganda, masaya at magaan ang pagsisimula ng sesyon ng Senado kahapon. Hindi katulad sa mga nakaraang araw ng pakiligin ni Supremo Senator Lito Lapid ang mga nasa plenaryo. Una ay nung siya ay magsalita. Ayan, no? Nasabi nga nung maraming dumadalo dyan ay pambihira. At nang sabihin itong mahal din niya si Senator Pia Cayetano na pinadadalhan niya ng Maha Blanca at Suman. Bihira man ngang tumayo para magsalita ay nagmanifest si Senator Lapid sa plenaryo at itinanggi na lumipat na siya sa majority. At kahit na mahal niya si Pia ay mananatili siyang nasa minority. Naganap ito sa gitna ng mainit pa ring tensyon sa Senado na nagugat sa kontrobersyal na video ni Senator Amy Marcos na nagdidiin sa mga miyembro ng minority na itinutulak daw ang charter change upang hindi matuloy ang susunod na eleksyon sa 2028. Sige nga, pakinggan nga natin, panoorin nga natin, Mother, yung mismong yung light moment na yon sa Senado sa pagtayo at pagsasalita ni Senator Lito Lapid. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brothers Ayun, para mabago naman para maalis ang tensyon diyan sa Senado. Si Senator Lito Lapid ang icebreaker. Ngunit matapos ang pagpapakilig ni Senator Lapid ay muling sumiklab. Ay sus Maria Josep. Sabi ko lang na para mawala ang tensyon eh. Muling sumiklab ang tensyon nang mag-walk out na ang minority senators upang iprotesta ang pagtatangka ng majority bloc na amyendahan ng legislative rules para sa remote participation at electronic voting ng mga absent sa plenaryo ng mga senador. Talaga naman. Kahit na nagkaroon na ng light moment, nabalik pa rin sa bakbakan. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos! Hahataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por Dos! Dos por Dos! Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba'y mga nagsiuwi sa probinsya? O lalo na siguro yung mga nagdo-dorm, yung mga umuupa kapag may pasok dito sa Metro Manila, ano? Uuwi ng mga karatig lalawigan dahil ngayon nga'y holiday. Today is a holiday. Double pay tayo, mother, ano? Pula ito, pula, tama ba? Special ba ito o regular holiday? Sure ka? Sure? Are you sure? So 100% double pay tayo. Ayun, ako. Tingnan mo nga naman, oh. Pero hindi pula sa kalendaryo eh. Hindi pula sa kalendaryo. Dahil nagbabago nga pala, nagbabago dahil ngayon ay Idil Adha. Ayan. Kasama raw pala ito sa regular holiday kahit na hindi pula sa ating kalendaryo. Kaya pala naunahan ako ni Kumbachero. Ako unang nakakita. Ampere yun. Di ba ako unang nakakita, mother? Hahabol. Sige, tingnan natin kung makakahabol ba. Kayo ba? Saan kayo nakapunta, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay habang sumusubaybay sa mga pangyayari dito ho sa atin? At eto, makibalita nga tayo dahil ngayon ay Idil Adha. Kumustahin natin ang mga kababayan nating, mga kapatid nating Muslim na siyang sinubaybayan ni Aris Tina Nolasco. Kamin, Tina! Jerry, libo-libong Pilipinong Muslim ang maagang nagtipon dito ngayon sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, Maynila upang ipagdiwang nga ang Idil Adha o ang Feast of Sacrifice ngayong araw. Nagsimula ang dagsa ng mga kapatid nating Muslim bago pa sumikat ang araw para sa kanilang sabay-sabay na pagdarasal. Dahil sa limitadong espasyo sa loob ng mosque na kasya lamang ang higit kumulang 3,000 katao, umapaw ang mga mananampalataya hanggang dito sa Globo de Oro Street. Itong pagdiriwang ay pinangunahan ng mga leader ng Islamic community kung saan Islam community kung saan binigyang diin sa sermon ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Kasunod nito ay isasagawa ang tradisyonal na pagkatay ng mga hayop tulad ng baka at kambing bilang simbolo ng pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim. At mahigpit din ang seguridad dito ng Manila Police District at mga local volunteer upang matiyak ang kaayusan at seguridad dito sa paligid ng Quiapo, Maynila. Mula dito sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila, ito si Arch 19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kapag ganyan ba, Tina, pag ganitong oras ay andyan sila parang ano tawag diyan, nagtitipon-tipon sila sa harap ng Golden Mosque. Oo, sa loob at sa labas dahil hindi kayang sa loob ng mosque. Hindi kasya sa loob. Kaya mas marami pa yung mga nasa labas. Tapos pagkatapos niyan, dahil ngayon ay Idil Adha, anong tawag yan? Feast of Sacrifice, di ba? Anong susunod pagkatapos diyan? Yun ang aking nabanggit na magkakatay sila ng hayop gaya ng kambing o baka. Ito ay Diyan mismo? Diyan mismo gagawin? Sa gilid dito, may area dito na magkakatay sila. Hindi sa mismong loob ng mosque. Dahil sabi dito, ito nga ay tinuturing na sagradong lugar. Kaya isasagawa yung tradisyonal na pagkakatay ng hayop tulad ng baka at kambing bilang simbolo ito ng pagsakripisyo ni Propeta Ibrahim dito sa may area dito sa labas ng mosque. Nakita mo na yung kambing. Ano bang naka-ready nila? Baka ba o kambing? Oo, sabi rito ay baka or kambing, parehas naman nitong kanilang kakatayin at iluluto sa kakainin bilang selebrasyon dahil ito nga ay Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Ayun, oo. At dahil yan ay Feast of Sacrifice, Idil Adha, regular national holiday itong araw na ito. Kaya maraming sa ating mga kababayan ang walang pasok at yung pumasok ay double pay. Oo, sa mga pumasok naman, masisipag naman gagawa, double pay. Ayan, oo. Tulad mo. Oo, at tulad natin, Ka Jerry. Okay, back to you, Ka Jerry. Thank you, Tina.
Kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Ay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the hit. Dahil ngayon ay holiday, chill lang tayo. Chillax lang ha. Gawin nating medyo light ang ating Wednesday holiday. Pero baka bukas tamarin na kayo ha. Wag ha. Kailangan may balik sa trabaho bukas at saka sa Biyernes. Baka yung iba samantalahin na sabihin na long weekend. Ha? Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ay tuloy-tuloy ang pagkayod. Doon sa mga nagtatanong, bakit yung taga-Dole ang sinuspinde doon sa bumagsak na building dyan sa Angeles? Ginawa ho yun ng bagong Labor Secretary, dating Senador Tol Tolentino, dahil meron palang work stoppage order dyan noong pang September last year. September 2025 ay meron na hong ipinalabas dyan na work stoppage dahil sa violations of occupational safety and health standards. Noong pa lang pala, last year pa, nakitaan na ng mga paglabag sa labor laws dyan ho sa paggawa ng gusali na yan. Pero hindi ho yun ang dahilan kung bakit bumagsak yung building. Meron hong ibang mga ahensya ng gobyerno na dapat nananagot dyan. Kaya't nauna lang itong taga-Dole dahil ito yung naapuhap kaagad na ang kauupo pa lang na Labor Secretary dahil nalaman niya na meron palang work stoppage dyan noon pang September 2025. Bakit nakabalik sa trabaho? Bakit daw nilift yung work stoppage na yan? Ayan. Kaya ito'y sinuspindi muna. Katabi niya mismo gulat na gulat yung Dole Regional Director na katabi habang nagsasalita si Secretary Tol Tolentino ay biglang in-announce na siya suspendido na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Inuulit po natin ang panawagan sa mga riders. Sa mga riders, yung mga nagtapos, yung mga graduates ng MCRC, EMCRC, MRST, SMRC, and Organic HPG personnel. Ito ho yung mga gumraduate sa motorcycle riding course ng Highway Patrol Group. Ito po iniimbitahan ng HPG NAG, National Advisory Group, para sa Anniversary Ride 2026. Ayan, ito ay gaganapin po sa Sabado, May 30. Ang biyahe ay mula dito sa Camp Crame papunta diyan sa Subic Convention Center. Ayan, Meron hong may registration, 2,000 pesos registration fee para sa brunch, sa pagkain at sa t-shirt. Ayan, Meron, hindi ko naibigay para naipakita natin itong QR code na pwedeng O kaya, pwede kayong tumawag kay Chika Ann Chico, 0977-681-0600. Ayan. Mga riders, GB Riders, Hogad. Ayan Star. Ayan Star ang grupo ni Assistant Ombudsman Eli Cruz. Ayan. Na dati ring naging hepe ng Highway Patrol Group. Ayan. HPG NAG Anniversary Ride 2026 this coming Saturday. Yun. At nga pala, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, inaanyayahan po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang temang Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Opisyal lang tatanggap ng entries ang PAGCOR Photography Contest 2026 at bukas ang kompetisyon para sa lahat ng Filipino photographer
photographers na may edad na 16 pataas. Ang deadline ng submission of entries ay hanggang sa June 30 na lamang. Sa mga naisumali, maaaring magpadala ng entries sa 3 kategorya: conventional, mobile, and drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya maaaring mag-uwi ng premyong aabot ng 100,000 pesos. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pang hinihintay ninyo? Ikwento na mga eksenang nagbibigay buhay sa mga siglat kabataan sa pamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. For more details, abay bisitahin po ang PAGCOR Photography Contest official website. Yun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 7:05. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Paha. Araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Minority senators nag-walk out laban sa online voting at remote participation. Senador Lito Lapid kay Senador Pia Cayetano, mahal kita pero hindi ako aalis sa Senate Minority Block. Satisfaction rating si Pangulong Bongbong Marcos bumagsak sa pinakamababang 36 o 33% nitong nakaraang buwan ng Marso. PBBM umismid lang bilang sagot sa inilutang na no-L senaryo ni Senador Amy. 24 na Marines sa Senado absuelto. Negatibo sa paraffin test kaugnay ng shooting incident noong Mayo 13. Pamimigay ng libreng kondom sa MRT-3 hindi natuloy. Ay, bakit? Hindi inaprubahan ng MRT-3 management. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa pangalan muli ni Katunying at Anthony Taberna, ako po Kisas Hobson. Ito po si Jerry Bah. At ito ang Pangunahing balita. Bago ang detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera dahil may nanalo na. Diyan sa Barangay 29, may Paho, Caloocan. Ando ng ating RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, ka Jerry at Kisses, ito lang ang ating winner sa ating Malakas promo dito sa May Paho, Caloocan. At nahuli natin na mahilig makinig sa radyo si Tatay Venancio Ramos. Si Tatay Milancio. Venancio Ramos. Ano po ba? Pinancio, Bilancio. Venancio. Venancio. V. Victory, di ba? Victory. Ayun, tinan mo na. Oh. Alam mo na, Sherwin. Ito, hindi ito nakakuha ng condom dun sa Sa MRT. Sa MRT. Kasi paano ba naman mamimigay ng condom sa loob ng CR? Okay, ang gagawin doon ha. Hindi ako magawi ron. Ano bang ginabubuhay, hanap buhay ni... Nagtitinda po kami sa Sampaguita. Sampaguita. Saan? Dito naglalako po. Teka muna, maganda ba kita? Nakakaraos ba sa kita sa pagbebenta ng Sampaguita? Nakakaraos naman po. Saan kayo kumukuha ng paninda? Sa Gagalangin po. Gagalangin. Ano yun? Nakaayos na yung Sampaguita o kayo Opo. pang magtutuhog? Opo, nakaayos na po. Magkano hukuha ninyo? Depende yung sa presyo ng
Ha? Ng isang pagita. Kagaya po ngayon, magkano po ngayon. bang bigayan? Ang bigay ngayon, 170. 170 ang Isang tali. isang tali. Isang tali. Ilang piraso na yon? Bali, 100 piraso. 100 piraso na yun. So 17 pesos, parang ganun. Oo. Magkano benta naman ninyo? Ang 7.20. 7.20. Para kumita lang kami konti. Paano? Nakakaraos na kayo noon ng ganon? Opo. Kayo ba may pamilya? Meron po. Kaya wala pong anak. May asawa kayo pero wala anak. Nasaan no si Mrs.? Nagtitinda rin po ng isang pagita. Pareho kayo nagtitinda. At least magkatuwang ang mag-asawa. Nakakamagkano kayo sa maghapon ng Minsan kita? nakaka 300 po. 300? Ayos din. Teka lang, mabili pa ba ang mga sampagita ngayon? Marami pa rin bumibili? Marami po. Anong karaniwang mga bumibili? Mga jeepney driver, mga Mga ganun? Chinese. Chinese? Mga Chinese po. Anong ginagawa? Kinukwintas ba nila? Nilalagay nila sa mga altar. Sa altar. Nag-aalay sila Ano si Sherwin, mahilig din sa bulaklak yan eh. Hindi, bumibili talaga ako. Di ba? Alam ko nga eh. Lalo sa palengke. Yan. Kapag nasa palengke kasi may mga tatabi na bata na may hawak na sa pagita. Mag-aalok. Paano ba nakakapakinig sa DZRH si Tatay Venancio? Tuwing magtatarya kami ng mag-aayos kami ng sampagin. May una pa lang. Ano gamit ninyo? Naghimol mo. Hindi. Ano ginagamit ninyo sa pakikinig? May radyo. Asan? Ano ebidensya? Nandun po yung radyo. Kasi doon sa looban, yung kanilang bahay, nasa looban. medyo, hindi maabot ng signal. Kaya, nandito kami sa labas. Malakas ba yung radyo ninyo? Mahina na nga po, kaya nga... Tingnan natin kung suswertihin kayo. At kailangan kapag bago na ang inyong transistor radio, pag kayo nagkaroon na ng mini component, dapat pati mga kapitbahay nakakapakinig. Lalakasan kapag kayo nakikinig sa DZRH. Okay, Sherwin, go! Okay, eto tatay, kailangan masagot mo sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2, eto meron kang 1,000 pieces. Yehey! Yun na. At syempre, kailangan na masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Walkout. Nadali, meron na. Ayan na. Napakagandang medium component. At least may bago na si tatay. Oo, bago na. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, babango na ang inyong damit na bangong ka-bloom hatid dyan ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre, bibigyan din kayo ng pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat. Yehey! Maraming salamat. Naku, maraming salamat din tatay sa patuloy na pag-iinig sa DZRH, ha? 2 por 2. Ayon, 2 por 2. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo. Hatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, Sherwin. Teka muna, may aksidente. Naku, kapag ganitong holiday kasi kisses, yung iba natutuksong magpatakbo ng matulin dahil medyo maluwag ang traffic. Walang traffic. Dyan daw sa may Bonnie Serrano C5 tunnel ay may aksidente. May truck involving a truck. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Edniel? Nawala si Edniel. Naputol ang linya natin kay Edniel. Alas 7:13 ang ating oras. Sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
At sa detalye ng ating mga balita, nilinaw po ng Department of Transportation na Metro Rail Transit Line 3 na hindi nito inaprubahan ang panukalang pamimigay ng libreng kondom sa mga istasyon ng MRT3. Taliwas po sa naunang pahayag at ulat na magsisimula ito noong ngayong May 28 o bukas. Batay sa Facebook post ng MRT3 Management, sinabi nitong walang nabuong kasunduan sa pagitan ng MRT3 at ng Department of Health at ng Philippine National AIDS Council. Kaugnay po ng paglalagay ng mga kondom sa mga restroom ng mga istasyon. Paglilinaw ng management, coordinating meeting o coordination meeting lamang ang nangyari noong May 20 at tanging mga programa lamang para sa pagpapalaganap ng impormasyon at kaalaman tungkol sa HIV/AIDS at iba pang sexually transmitted infection o STI ang napag-usapan. Kagad namang humingi ng paumanhin ang DOH PINAC dahil sa pagkalitong idinulot ng mga ulat ng pamimigay ng libreng kondom sa mga istasyon ng tren. Samantala, dakuan natin, balita naman mula dyan sa Quezon City. Truck ng basura tumagilid sa Boni Serrano C5 tunnel sa Quezon City. Ibalita mo yan na RH52, Edniel Parosa. Pakintabi sa mga nagagahan ngayong Miyerkules, Jesus at Kajeri. Pansamantalang sarado itong southbound lane ng Boni Serrano Tunnel patungo sa sa C5, southbound direction ito. Matapos bumara itong isang truck na basura na tumagilid dito sa kalsada. Sa impormasyon mula sa Metro Base sa MMDA na unang responder ito, pasado alas 5 ng umaga, nangyari itong insidente sa bahagi ito na Quezon City. Yung lane na galing QC papunta ng Pasig. Tama. Kung nakagaling kayo sa Katipunan, sa mga motorista natin. Yung papuntang Libis, Oo. Palabas doon sa Pasig at sa Eastwood area, maging doon sa Marikina. Sa Eastwood. Doon pa lamang sa bukana ng tunnel, Jerry, may haharang na sa inyong MMDA personnel dahil parado itong southbound direction. Lapitan ko lamang itong driver ng truck. Kuya, right tayo sir sa PCRH. Kumusta ko kayo? Sir? Right tayo sa PCRH. Kumusta kayo sir? May mga sugat kayo? Kilala ko sir, may sugat ng konti sa konsen, saka dito ko sa... Kanang braso. Ang maaari bang pakakwento sa amin ano nangyari dito? Ito sir, sa ako kasi madulas sa taas. Pagka dito ako babangga sir, sa konti ito eh. Kaya ini-start ko yung manibilang yung truck. Tapos pagpitik ko ng preno, yun. Wala ng balanse. Ipakurbada kasi ito, Jerry. Pakurbada nga yan, nadadaan ako dyan. Minsan nga may tubig pa dyan eh. Kaya pag nagmumotor ako dyan, talagang dahan-dahan ako eh. Pero mabilis kaya ang takbo niya? Para mabuwal ng ganyan ang isang napakalaking truck. Kuya, ano makarga mo? Basura sir, basura. Basura. Galing po ng Porac, Pampanga. Porac, Pampanga. Papunta kayo sa? Gagaling sa Taytan, Batangas sir. Batangas. Baka naman sir, mabilis daw ang takbo mo. Hindi naman sir. Kasi dyan, doon pa lang sa taas nagkuhan ako dyan eh. Nagbitaw lang ako tapos dito, madulas kasi yung kartado sa kanina. Tapos nagpagkakal, pumunyan yung call ko, kaya dito ko babangga sana sir ako, kaya hindi ko pag-preno ko, tumabla yung... May mga sakay ka sir na ibang pasero? Asawa ko lang sir. Kumusta asawa mo? Okay naman sir, may sugat lang dito sa tapos ibukol. Sugatan din sa ulo pero minor lang? Oo, minor lang. Ano naman na-partit si doktor sa ambulance sa kanila sir. Ano pangalan mo kuya? Arnel sir, Napor. Kuya Arnel, Jerry, maraming salamat. Thank you. Si Kuya Arnel, itong driver nung napakalaking truck na ito, yung kung makikita niyo sa ating video, napuputo lang yung live natin dahil doon sa signal, pero yung likuran niya ka Jerry ay mga recycled na ito, recycled na uri ng mga basura. In fact, naka-cylinder type na yung pagkakasalanda niya, kaya lang napakabigat. Oo nga, kaya nga ako nagulat, para ang isang napakalaking truck ay mabuwal ng ganyan, ano? Pero lagi talaga, ito si Vic Lima nag-text, lagi daw siyang nadadaan dyan, lagi may tubig nga dyan at naglulumot. Tama, talaga daanan din ng truck ito. Kaya dahil doon sa napakabigat at napakadaming karga nito, Jerry, sangsang na naamoy dito. Pasintabi doon sa mga nagkakape sa atin, mga nagagaan ngayong holiday Wednesday.
talagang amoy na amoy doon pa lamang sa bukana ng tunnel at hanggang doon sa Tingnan mo, nabuwal doon sa talaga direksyon ng Marikina. Oo. Napaka mabaho na rito at Dahil ngayon, basura, ano yan, kinompak na basura? kinompak na, naka-cylinder na yung shape niya. Oh. Pero amoy pa rin Amoy pa rin, Jerry, lalo na doon sa likurang bahagi, yung papasok ko pa lamang dito. Doon namin pala sa palabas sa direksyon ng Marikina o Eastwood o Pasig City, medyo wala na rin yung amoy. In fact, yung mga tauhan dito ng MMDA, even yung Philippine National Police na nag-iimbestiga yung kanilang traffic sector, naka-face mask na rito. Ganito kalala yung sitwasyon dito sa ilalim ng tulay. Yung northbound direction, palibhasa ay nakaharangan naman o separated ng concrete walls, ay hindi naman apektado. Tuloy-tuloy lamang yung dali ng trapiko at palibhasa nga ay holiday ngayon, maluwag naman sa ibang mga kalsada dito sa bahagi ng Quezon City. Yan ang sitwasyon dito sa Boni Serrano, labas ng C5, southbound direction. Ako pa rin ng Quezon City. Ako si Edniel Parroso, Leisure Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 7:25 ang ating oras. Nitong nakarang May 16, merong naging matinding operasyon ho dyan sa may Misamis Oriental. Isa pong malaking steel factory. Gawaan ng bakal ang sinalakay ng mukhang hindi lang pulis ito, pati yata military. Mukhang pinagalong military and police forces ang sumalakay po dito sa isang malaking steel factory, itong Philippine Sanjia Steel Corporation. Isang steel manufacturing plant na nandyan po sa loob ng Fibidec Industrial Estate sa Taguluan, Misamis Oriental. Ito po ay naging kontrobersyal dahil nga sa laki ng puwersa ng law enforcement agencies na pumasok dyan. At bukod sa yung binabanggit ho, meron daw radioactive material sa loob. At may mga nagtatrabahong mga undocumented aliens, karamihan ay mga Chinese. Makibalita ho tayo sa kunin natin ang funding nitong Philippine Sanjia Steel Corporation. Makakausap natin ang kanilang abogado, si Attorney Julia Chu. Attorney Julia, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hello, good morning Sir Jerry. Kamusta po kayo? Good morning, Attorney. Kumusta ho itong steel manufacturing plant? Nakapagbukas na po ba ito mula nung raid nung May 16? Unfortunately po, since the implementation of the raid no May 15 pa po actually. May 15? So more than 10 days na po ang naka-elapse. Almost 2 weeks na po. Ever since then po, may complete stoppage of operations po. Unfortunately, hindi pinapapasok pa po yung workers at may mga armed personnel pa po sa loob ng facility. So hindi pa po sila nakakabalik sa trabaho at wala pa ring operations na nangyayari sa loob. Ano pong armed personnel na nasa loob? Ano po itong mga nasa loob na police, military? Our lawyers have tried to get information as to who the individuals are inside, from which agency. Unfortunately, we're not able to get the names of the officers there or the agencies they're representing. Hindi po sila nagbigay ng information po sa amin. Opo. Okay, so linawin nga natin, anong violations? Anong dahilan bakit ni-raid yung inyong establishment, yung inyong planta? Ano nakalagay sa warrant, kung may warrant man na ipinakita sa inyo? May dalawang main allegations po. According to the officers who conducted the raid, they were verbally saying na yung laman po ng search warrant ay to seize yung mga radioactive materials. Pero in the process daw, they discovered also supposedly undocumented workers. So dalawa po yung ina-allege nila, yung radioactive materials po at may undocumented workers daw po. Now, on the question of the radioactive materials po, siguro it's important to first talk about yung radioactivity. Ano ba yun? Diba? So according to our technical team, and of course I'm a lawyer, hindi po ako technical person, pero from my understanding of it po, all living things have radioactive elements. Everything from the air that we breathe, from the cell phones that we use, to the soil that we have below our feet,
all of that have traces of radioactive material. So ang question is, does it amount to a level that is prohibited or regulated na po by the dangerous. Opo, may dangerous levels po ba? Kasi lahat po ng bagay sa environment, merong trace elements of radioactivity na that are deemed safe by the government, by the government agent. So, yun po yung tanong. Meron ba siyang unsafe levels na regulated na or prohibited na? Now, about the undocumented workers naman po, actually po, lahat ng workers po ng Sanja, may mga alien employment permit naman po sila, may work visas po sila. And actually, ang ginawa po ng legal team namin is kinumpile po namin lahat ng documentation na po yun para i-present po sa authorities, para po makita nila kung tama po yung sinasabi namin na documented po yung mga workers ng Sanja. Okay. Bago dun sa mga workers, balikan ko yung radioactive materials. Nakalagay ba dun sa warrant kung sa search warrant kung anong particular na bagay o gamit yung binabanggit na radioactive? They've made a declaration in the search warrant saying that all the radioactive steel, unfortunately, wala pong nakalagay doon kung anong level, meaning how high should the level of the presence of those elements be before they should be seized. So nakalagay lang po, medyo general po, na mga radioactive steel daw. Okay. So ang pulis lang, kung pulis nga yung nagsagawa ng raid dyan, ay sila lang yung magre-raid at tutulong. Pero yung mag-check ng kung meron ng radioactive materials dyan, hindi alam ng PNP yun, Attorney Julia. Anong government agency ang nakipag-usap dyan at nag-check dyan? At sila ba'y mga naka-PPE o naka-suit, naka-mask para hindi sila maapektuhan ng radiation? Magandang tanong po yan. Actually, we received reports that there were several government agencies, including PAOK, yung anti-organized crime po, including PAOK. NBI as well, and the Philippine Army. Yes po, yun daw po yung mga agency. NBI, Philippine Army, PAOK, tsaka PNP. Philippine Army po. Opo, So lahat They sila, are the ang ones dami that pala. implemented the raid. Pero dun sa Yes, we sa pagkakaroon ng 400. Sa pagkakaroon ng radiation, ibang dapat merong ibang government agency na nagche-check noon kung meron nga. We agree. We think that there should have been some technical experts on the ground apart from the armed forces in order to check kung meron po ba talagang unsafe levels. And whether or not they followed yung mga safety protocols po, hindi rin po namin masasabi. Siguro naman po yung the government, those respective government agencies would be able to answer that better if they provided the necessary materials for their team. Oo. So walang nakakapasok kahit na officers, officials or owners ng Sanja, hindi nakakapasok ngayon. Until now po, walang nakakapasok po sa facility. In fact, we received reports from the employees this morning na tinrapal na daw yung mga bintana ng facility para po hindi makita ng workers kung ano yung nangyayari po sa loob. So, in the last few days po, kasi madami pong nagpo-protest ng mga workers sa labas po ng facility kasi gusto nga po nila makabalik sa trabaho. And they've been reporting to the company their observations. Pero as of today po, naka-barricade na po siya. Hindi na po makita sa loob ng facility kung ano po nangyayari. So walang nakikipag-usap man lang sa inyo, sa kumpanya o kaya sa mga empleyado from the government kung ano talaga ang sitwasyon? Wala pong nakikipag-usap po from the armed personnel who are inside po. Wala naman po nag-i-explain sa mga employees or nakikipag-coordinate po sa kanila. Ang ginagawa lang po ng legal team is ginagawa po namin, in-exhaust po namin lahat ng legal remedies na available po sa Sanja. So nagfa-file po kami ng mga appropriate motions and petitions sa court para po makalaya yung mga 70 detained individuals na nasa Bilibid Prison pa rin ngayon at para mabukas po yung facility ulit na almost 2 weeks na pong hindi nag-ooperate. Balikan ko yung sa radiation. So kung may allegation na may radiation dyan, so dapat yung mga pumasok dyan protected, attorney. Tama po. Dapat po. And protected ba sila sa information ninyo at sa nakikita ninyo dyan?
We don't have enough information po to answer whether they were sufficiently protected or not. Pero po siguro ang may ibabahagi ko is yung Department of Health po na nag-report po sila a few days ago noong May 19 na tinest na po yung workers ng Sanja. At wala daw po employees ang may acute symptoms of radiation exposure. okay. Meaning po wala pong may sakit from radiation. So magandang balita po yun. Maganda yun. Kasi ibig sabihin po, malusog po lahat ng empleyado ng Sanja at wala po silang radiation sickness. As you know po, sir, seryoso po ang radiation sickness, nakakamatay po yun. Totoo So yan. masaya naman po kaming nalaman namin na malusog sila at wala po silang symptoms ng radiation exposure. Oo. Mainam yung mga workers na yan. Yan yung mga Pilipino. Pero yung mga binabanggit na mga Chinese o yung mga illegal aliens na nagtatrabaho dyan, baka yun yung mga na-expose sa radiation, attorney. Well, they haven't been examined yet, so we're unable to share any findings from the Department of Health. But the thing is that the Chinese workers work side by side with the Filipino workers. You know, it's a facility where all of these workers share a space when they accomplish their tasks. So if the Filipino workers are safe and sound, and in fact there were allegations in the media that we heard that only the Chinese workers daw were protected and the Filipino workers are not. So if there is concern about the safety of the employees, siguro we can rely on the findings of the Department of Health na walang radiation sickness yung mga empleyado. Sabi niyo may mga proper documents, work permits itong mga Chinese? Yes po, may mga alien employment permit po at work visas po yung mga Chinese nationals. And si Sanja naman po, willing po sila i-present lahat yon. Siguro nung sa pag-implement lang ng RAID, hindi po na-present lahat ng mga documents na yon kasi nga ang hinahanap po nila ay yung mga radioactive materials and hindi yung mga work permits. Pero now that we know that it's an issue, of course, pinipare na po ng legal team lahat ng documents na yon kasi for compliance naman po talaga yon. Bago ka makapasok ng bansa, bago ka makapagtrabaho sa Pilipinas, you need to have the proper permits naman po. And Sanja, of course, has procured those permits for their employees, including the Chinese workers. So, may mga permits naman po sila at willing po i-present sa Sanja yon sa mga otoridad para po ma-review po nila kung maayos po lahat. Ano hong trabaho ng mga Chinese? Kailangan bang may mga Chinese workers dyan? Ang dami naman Pilipinong pwedeng ma-employ dyan? Tama naman po. Mga steel workers po sila. Actually, mga technical personnel po sila. Ang Sanja po kasi gumagamit siya ng tinatawag po namin trifecta to make a good product. Yung first ay yung good raw materials, which is 60% from Japan and 40% from the Philippines. The second is highly skilled Filipino workers. And the third is technical personnel from China, those who have unique knowledge to provide that technology transfer on how to make good quality steel. So kailangan talagang may mga technical people from China at gaya ng ina-assert ninyo, attorney, ay well documented silang lahat from the immigration. Yes, correct. Tama po. But unfortunately po, lahat po sila nakadetain pa rin hanggang ngayon. 2 weeks na po, they're still in Bilibid prison as Dito of sa now. Manila. And ilan lahat yon, attorney? yes, sa Manila po. 70 po. 70. Ay, dahil pala, ano? 70 employees po. So, yung company po, syempre, ginagawa po lahat ng makakaya nila para po makalaya yung mga empleyado po na yon. So, kung matter lang po na pagpresenta ng mga work permits nila, willing naman po sila. The only thing is that, until now po, wala pa po kaming nare-receive na charges, whether an immigration case ba or a criminal case against those 70 detained individuals, and 2 weeks na po ang nakalipas. Kung sinasabi ninyong walang violation, walang radiation, well documented ang mga foreign workers, bakit kayo ni-raid? Ano sa tingin ninyo? Ano dahilan? Yun po ang tanong, no? Gusto rin po namin malaman. Mahirap po mag-speculate kung ano po yung reasons. We are confident that the government is exercising due process naman and have properly investigated. And si Sanja naman po, they are willing to cooperate with the investigation. All of this is for the sake of the safety of the workers, right? It is about radioactive materials. So Sanja is fully cooperative with the authorities, and we trust in our judicial system naman po na maayos pong may resolve tong sitwasyon na to. May allegation na yung mga bakal daw na ginamit dito sa bumagsak na Angeles
Pampanga building, galing daw sa inyo, attorney, galing daw ng Sanja, kaya gumuho yung building. Well, I'm not able to provide information on that. Perhaps what we should do is check the documents. Where did the steel come from? Because if there is an allegation na galing po siya sa Sanja, pakita nila po yung documents and we can review our own documents if we have supplied to them or not. As of now, from what I've seen, it doesn't appear that we have any sales invoices or any sales documents in relation to that bridge. Building yun, attorney, yung bumagsak. Okay, so meron ba kayong appeal or call to the government with your situation now and sa mga workers dyan na hindi makapagtrabaho? Siguro ang panawagan na lang po namin at this point is expediency po. So while we are cooperating with the authorities, we hope na ma-resolve po to na mabilis. Kasi po madami pong empleyado ang apektado ng closure ng facility. So hindi po sila makapagtrabaho at madami pong namumroblema ngayon sa kung paano po sila magbabayad ng kanilang bills, paano po nila bubuhayin ang kanilang families. And yung ang Sanja naman po, gusto din po nila makabalik yung mga workers para ma-resume din po yung operations. Mabuti at hindi kayo sinama, Attorney Chu, sa mga inaccuse nila na foreign workers. Filipino naman po ako. May allegation po ba? Dahil kayo Chu. Ayan. Dahil si Attorney Julia Chu. Okay. Biro lang, Attorney. Attorney, balitaan nyo kami sa mga development dahil maski kami nagulat sa tindi ng naging operation dyan sa Sanja Steel na ngayon sabi nyo wala namang basis para do sa raid. Thank you, Attorney. Thank you so much. Si Attorney Julia Chu, siya po ang abogado ng Philippine Sanja Steel Corporation na ni-raid at nananatiling sarado po ngayon at hindi nakakapagtrabaho ang mga trabahador doon. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! 7:47 ang ating oras, may flash report tayo. Ang PNP daw ay may rekomendasyon na sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. RH52, Eniel Parosa. Kami, Eniel! Jerry, pinakakasuhan na ng Criminal Investigation and Detection Group si Senador Robin Hood Padilla dahil sa pagtulong na makatakas si Senator Ronald De La Rosa. Sa inilabas na pahayag ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ngayong umaga, kanyang binanggit na inirekomenda nila sa Department of Justice na maireklamo ng obstruction of justice ang nabanggit na mambabatas. Lumalabas kasi sa investigasyon na hindi lamang basta hitch ride o hindi lang basta isinabay o isinakay ni Padilla si Batos sa kabigsagan ng Gulos Senado noong Mayo 13 hanggang mga unang oras ng Mayo 14. Sa halip, tinawag ito ng CIDG na highly coordinated and pre-planned logistical maneuver to avoid detection. Gayon din, ibinunyag ng CIDG na may security escort pa palang bumuntot sa puting SUV sa pag-aari ni Padilla na sinakyan na De La Rosa at siya naman nagsilbing back-up vehicle. Hindi man inisa-isa ng CIDG. Sinabi ng unit na kasamang irekomendang kasuhan sa obstruction o sa DOJ, obstruction of justice ang several others o iba pang tumulong sa pagpuslit ni Bato na inahampi ngayon dahil sa warta para sa International Criminal Court. Una nang sinabi ni Morico na batay sa kanilang intel, nasa Pilipinas pa ang senador at dati nilang PNP chief. Ako si Eniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eniel! Flash Report. Flash Report! Samantala, mahigit 10,000 Muslim nagtipon-tipon sa Blue Mosque sa Blue Mosque sa Taguig City para sa Eid al-Adha. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Sinataya Miss Kisses na mahigit 10,000 Muslim yung maagang nagtipon-tipon
Dito yan sa Blumos, Barangay Maharlika, Taguig City, para sa paggunita ng Idul Adha o yung Feast of Sacrifice. Alas 4 pa lamang ng umaga kanina na puno na ng mga Muslim itong moske, maging yung labas nito buong Mindanao Avenue para makiisa sa panalangin. Nagkaroon din ng pagkakatay ng mga hayop na halal at nabigay sila ng pagkain bilang regalo, tulong maski doon sa iba yung relihiyon. Bahagi ng Idul Adha yung sama-samang panalangin na sinunggalang tinatawag na khutbah o yung sermon ng kanilang imam. Sabi ng mga kapatid nating Muslim dito sa area, bahagi nito yung pag-alala sa naging sakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak na sumukat at sumubok sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Marami tayong Muslim dito sa mosque, maging sa kahabaan ng Mindanao Avenue, kung saan nagkakasiyahan, nagkakainan yung mga pamilya. Yung iba naman, tuloy sa panalangin sa loob ng Blumos sa ngayon. Ayon sa Taguig City Police Station, generally peaceful o mapayapa sa pangkabuuan yung pagdiriwang at walang naitala na anumang untoward incident. Ito si Giselle Ricaport para sa DZH sa Pilipinas, sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:50. Tuloy ang mga pangunahing balita. Negatibo sa ginawang paraffin test ng mga nakadeploy na Marines sa Senado noong Mayo 13 kaugnay sa nangyaring putukan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, patunay ito na walang kinalaman ng mga sundalo sa nangyaring gulo sa mataas na kapulungan. Dagdag pa ni Martinez, walang nirelieve o pinalitan sa 24 na tauhan ng Marine Security and Escort Group na nakatalaga sa Office of the Surgeon at Arms. Tiwala ang militar na walang naging lapses ang kanilang mga tauhan at sumunod ito sa sariling rules of engagement. Aminado naman si Martinez na nagkaroon ng utos sa Marines si Suspended OSA Chief Mau Aplasca para mag-lock and load. Pero dahil walang imminent threat, hindi nagpaputok ang mga Marines. None of them have fired their weapon. Secondly, negative po sila sir sa paraffin test. So it just indicates, those are just indicators that they did not directly, none of them directly participated in such. Si Captain Marisa Martinez ng Philippine Navy. Sa gitna naman ng matinding tensyon sa Senado, nagpakilig si Senador Lito Lapid sa plenaryo nang pabirong sabihin na mahal din niya si Senador Pia Cayetano. Nangyari ito matapos tumayo sa plenaryo si Lapid at linawin na hindi niya iiwanan ng minority bloc kasunod ng kumalata sa social media na lumipat na siya ng Senate majority. Pagkatapos magsalita ni Supremo, tumayo naman si Senador Pia at pinasalamatan nito sa patuloy na pagpapadala ng kakanin, suman at maha blanca. Kahit hindi na sila magkasama sa mayorya. Kagad naman na tumayo si Senador Lito Lapid at sinabing mahal din niya ang senadora na ikinakilig naman ng mga senador at bisitang nasa loob ng plenaryo. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng maha blanca at suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brothers? Ayun, yan po ang pagmamahalan sa Senado. Pero sa kabila ng light moment na yan sa Senado, abay hindi pa tapos ang Senate serye. Ito'y makaraang mag-walkout ng mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng kapulungan dahil sa pag-aapura daw na pagbotohan ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na bumoto sa mga sesyon via online. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na ang isinusulong na panukala ay bilang paghanda sa anunsyo ng ombudsman na may nakaambang arrest warrant laban sa 2 pang senador. Pinupuno na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest o para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makaboto sila, nakakulong man sila.
Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Yes. Common sense. Yes, sir. DS, kung ano ang mga rules. Sa pag-walkout ng minorya, nanindigan ng mga ito na ayaw nilang maging bahagi ng anilay kalokohan ng kanilang mga kasamahan at iginiit na hindi maaring pagbotohan ng nasabing motion dahil wala ng quorum. Ano sila pwedeng magbotohan, sir? Hindi sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwedeng magbotohan, sir. Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Mali. Sino yung botohan nila? Sir, paano yun? Hindi pwede magbotohan kasi wala silang quorum. Walang quorum. We have no quorum. Okay, sir. Ayun, sina Senators Win Gatchalian, Senator Risa, Senator Migs, sino pa yan? Senator Erwin Tulfo. Ayan. May mga nagtatanong doon sa larawan na kung bakit nawawala daw na naman si Senador Lapid, maaga daw hong umuwi pagkatapos na mag-walk out. Talaga? Umuwi na. Oo. Baka kumuha na ng mahablangka at nasuman. Oo. Bumagsak naman sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos na sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa survey na isinagawa nitong Marso, lumabas na 49% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa performance ng Pangulo. 33% ang nagsabing sila ay kontento habang 18% ang undecided. Dahil dito'y nakakuha ang Pangulo ng net satisfaction rating na negative 15 na kinonsidera ng SWS bilang poor. Mas mababa rin ito ng 12 puntos kumpara sa naitalang negative 3 o neutral rating noong November 2025. Hindi naman agad nagbigay ng komento ang Malacanang kaugnay ng resulta ng naturang survey. 4 na minuto na lang, alas 8 na.